Matapos pumanaw ang elepantik si Mali, susulat ang lokal na pamahalaan ng Maynila para ipaalala ang tungkol sa ipinangako umano ng Sri Lanka na idodonate na elepante sa Manila Zoo. Pero tutol dito ang isang animal rights group. Saksi si Oscar Oida. Kuha ang video na ito nitong Lunes, isang araw bago pumanaw ang nag-iisang elepante sa Manila Zoo na si Mali. Nagugutom na ako. Parang naaawa. Kumakain ng mga oras na yun si Mali, pero kapansin-pansing tila hirap siyang isubo ang mga dahon. Na ilang beses niyang pinulot at sinubukang kainin. Ayon sa uploader ng video, napansin niyang may kahinaan na noon ang elepante. Ayon sa Chief Veterinarian ng Manila Zoo, congenital heart failure bunsod ng samot-saring karamdaman ang sanhi ng pagkamatay ni Mali. Nagbigay na po kami ng karampatan lunas, mga emergency drugs kagaya ng antihistamines kasi po nakita namin parang nahihirapan siya na maghinga. Tapos nagbigay din po kami ng vitamin supplements para po palakasin siya. Bandang 3:45 po, medyo nahirapan na po siya at doon na po siya nawala. Sobrang lakit, mawala. Yung alaga mo na hindi kaya. Naging pamilya na buhay. Sa necropsy na isinagawa kay Mali, nadiskubre pang may cancer na pala ito. Unang bumungad sa amin yung pancreas, neoplastic, meaning matigas po siya at parang meron na po siyang cancer. Nakita mo namin yung aorta, yung tubo, palabas ng kanyang puso. Ito po ay may makapal na taba na nakabara doon sa... Maari po yun ang cause ng pagkamatay niya, yung congestive heart failure. Aminadong Manila Zoo na nalaman lang nilang may cancer pala si Mali matapos ang necropsy. Pero giit nila, regular ang check-up ng mga hayop sa kanilang poder. Maari pong meron po siyang dinaramdam sa katawan, pero hindi po natin ito nakikita. Ang mga animals po, hindi kagaya ng tao na pwede niyong tanungin or kausapin. 43 taong gulang si Mali nang pumanaw. 1981 siya dinala sa Pilipinas bilang regalo ng bansang Sri Lanka kay dating First Lady Imelda Marcos. May kapare siya noon na si Shiva na nauna ng pumanaw noong 1990. Galit at dismayado naman ang grupong People for the Ethical Treatment of Animals o PETA sa sinapit ni Mali. 2010 pa raw nang himukin niya ang Manila Zoo na ibalik na si Mali sa kanyang natural habitat. Ang rekomendasyon namin noon ay ilipat siya sa isang sanctuary sa northern Thailand. Itong move na to, yung paglipat kay Mali, hindi naman ito basta-basta gagawin. Meron din tayong mga kausap na mga eksperto sa mga bagay na to. Pero hindi man lang nila binigyan si Mali ng kahit pagkakataon. Matagal na po siyang nasa captive state. Hindi na po niya kakayaning mailabas pa po. Hindi rin po natin alam kung binalik po siya, kung ano po yung madadatnan niya doon at kung makaka-adapt pa po siya sa bagong environment. Sa ngayon, pinag-iisipan ng Manila LGU kung paano mape-preserve ang mga labi ni Mali nang sa gano'y patuloy raw siyang makikilala ng mga dadalaw sa Manila Zoo. Susulat din daw si Mayor Lacuna sa pamahalaan ng Sri Lanka para ipaalala ang umano'y ipinangako nitong idodonate na elepante sa Manila Zoo. Magkipag-communicate po kami sa kanila to inform them na nawala na nga po si Mali and then para po yung offer nila sa amin mag-push through na po. Bakit pa tayo magdadala? Para ganun din ang mangyari sa kanya katulad ng nangyari kay Mali? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.